okay talaga ang sahod dito, hindi ka talaga magsisisi talaga. Pag nakarating Yung dito. hirap mo nung una, Oo. worth it talaga as in. Kasi yun nga, yung dahil nga sa trabaho ko, nakabili ako ng bahay sa Pilipinas. Guys, maswerte tayo sa araw na to dahil meron tayong nakatagpo na Filipina rito at tayo kikwentuhan niya sa kanyang karanasan dito, paano siya nakarating, anong ginagawa na dito, at anong mga challenges ang kanyang kinaharap dito, at paano naman naging balanse ang kanyang buhay sa bansang Switzerland. Tara, panoorin natin. Pero kung kayo bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Huwag kaliktang hampasin ang notification bell. Ako pala si Jenalyn Bush, taga Cebu ako sa Lapu-Lapu, Mactan. Ano na ako dito, mag 13 years sa Switzerland. Nakatira ako sa sa Basilan sa Butmingin, pero before ako nag-move sa Butmingin, nakatira ako sa Baselstadt sa may Wittsteinplatz. Malapit lang sa Clara Platz, kaya palagi ako dito sa city before. Pwede bang kwentuhan mo kami paano ka nakarating dito? Kasal na ako before ako nakarating dito. No? Dumating ako dito mga November 2012. So nung dumating ako dito nung November, yung pinaka-challenge talaga is yung mag-aral ng ng lengguwahe nila, kasi yung lengguwahe talaga dito mahirap talaga kasi may mga derdidas yun, di ba? And then yung asawa ko talaga, pinupush talaga niya ako na mag-aral kaagad. So yun talaga yung niya na mag-aral. Yung iba naman, yung mga kakilala ko, sabi nila, wag kang mag-aral kay hindi man yan hindi daw kumbaga hindi daw importante, kay dito daw mag-work is magkapera kaagad. Okay. Pero ang ginawa ko talaga, nag-aral talaga kaagad ako. Mga siguro January nag-start ako kaagad January 2013 nag-aral kaagad ako ng German. Balikan natin muna yung kwento ng love life mo. Paano mo nakilala si Mister at paano? Simple lang, siyempre maganda tayo, joke. Matagal na kaming magkakilala ng asawa ko bago kami kinasal, mga 3 years na kami before kami nagpakasal. Saan ka nakakilala? It's a long story. Yeah, saan ka nagkakilala? Sa kaibigan ko lang. Online or Hindi online, talagang face to face talaga. Ibig mo sabihin pumunta siya ng Pinas? Pumunta din siya ng Pilipinas, Okay. nagbakasyon din, tapos Okay. ako din kami, nagsama kami Okay. sa ibang bansa. Okay. Hindi ko na lang i-mention. Okay. Basta nagsama kami ng 3 taon, tapos nag-decide kaming magpakasal, and then Okay. nag-move kami dito. Okay. So, yun, hanggang sa tuloy-tuloy na yung buhay ay syempre hindi naman lahat iasa sa sa asawa ang hanap buhay mo dito, kasi nga lahat nagbabayad, tapos ako din breadwinner sa Pilipinas. Kailangan ko rin lahat ng pamilya ko sa Pilipinas is suportahan, kaya nagtrabaho kaagad ako dito. So nag-aral at saka nagtrabaho. 3 taon ako nag-aral ng German, Diyos ko. Ang tagal din pala. Oo, so, okay talagang na sa akin. from A1 hanggang B2 talaga siya. Tinapos ko talaga yun hanggang sa may nag-advise sa akin. Kasi nung unang trabaho ko talaga is babysitting. No, part-time lang yun. Pero kumikita talaga siya ng pera, kasi syempre dati kumikita ka ng 800 Swiss franc, di ba? Malaki na rin yun. Pera na yun. Oo, part-time. And then nakapagpadala na ako sa Pilipinas, as in very independent talaga. Independent. Yung bang hindi mo kailangan iasa sa asawa mo lahat kung anong gusto mong bilhin, magkape ka dito, ganyan. Kasi may sarili kang income Nung nakapagtapos naman ako ng pag-aaral, nag-aral ako ng caregiver. So, yun, ko talaga yun, kinayod ko talaga yung mag-caregiver. Hanggang sa nag-work ako sa nursing home, may mga Pilipina din tayo dito na babae talaga yung mga Pilipina dito, kasi supportive din sila ba. Sila talaga nag-abay sa akin na mag-aral nga ng plege, tawag dito. So, nag-aral ako ng plege, nag-practicum ako ng 6 months para lang make sure ko na yung talaga yung trabaho hindi masayang, na yung nag-aral ako tapos hindi ko gagamitin later on. So nag-practicum ako ng 6 months, at the same time nag-aral ng caregiving. So ang ganda naman kasi ikaw yung tipong Filipina, nadala natin yung kultura natin na hindi tayo umasa doon sa asawang Swiss. ay hindi ka talaga pwede mag-asa sa asawa mo dito, kasi
pera lang siguro pag may mga anak ka ha. Kasi hirap talaga dito pag may mga anak ka. Doon naman sa mga Pilipina na may mga anak, ano talaga sila, gusto talaga nila magtrabaho. Masisipag din yan sila kasi kahit may mga anak sila, nagtatrabaho sila dito, nag part-time na maglinis or magtrabaho pag part-time sa McDo. Pero mahirap talaga yun gawin kay siyempre may anak ka, tapos magtrabaho ka, di ba? So yung iba naman hindi sila nakapagtrabaho. Pero ikaw, kasi meron ako mga na-interviews dito mga Filipina, parang spoiled sila sa kanilang mga asawang Swiss. Oo, meron din ganyan kasi ano yung asawa kasi nila, choice ng asawa nila hindi sila patrabahuin kasi nga may mga anak na sila. Tapos afford naman ng asawa nila. At siguro yung ibang Pilipina hindi din sila siguro responsibilidad nila yung pamilya sa Pilipinas ba. Eh ako kasi kaibahan sa akin kasi nga nagsusupport ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Eh hindi ko naman yung asawa ko pwede naman niya akong tulungan sa sarili ko sa Switzerland pero ang sa Pilipinas hindi ko na yun iasa sa kanya kaya nagtrabaho talaga ako, wala naman akong anak. Ang biyanan ko kasi nung dumating ako dito ano na siya, nasa nursing home na siya, may Alzheimer na. Okay. So hindi na rin niya ako kilala. At saka yung asawa ko hindi na rin niya masyadong kilala. Yung ano ko lang is yung kapatid ng asawa ko babae isa, tapos yung brother-in-law ko mababait naman sila lahat. Okay talaga yung relationship namin, wala akong masabi, sobrang bait. Yun na maganda no. Parehas. Oo, walang basta lang ang dito lang sa Switzerland importante talaga integrated ka, ma-integrate mo kaagad yung pamumuhay dito ba kasi pag hindi ka integrated ang hirap din lumaban sa buhay, di ba? Yung paano ka magpasikot-sikot kasi siyempre dito mag-aral ka high German tapos in reality naka-Swiss German naman yung mga dito. Yung mga tao. Nakakalito kasi local nila yun dialect tapos versus high German. Basta lang masipag ka lang dito, madali lang dito ang maraming trabaho, basta lang masipag ka lang, hindi ka mapili. Ay nako, kahit ako nga nagsimula talaga ako sa mga nursing home hanggang sa napunta ako ng hospital. At saka doon naman sa hospital, ang daming opportunity na binigay, marami kang training. Tapos yun nga, yung sahod naman okay talaga ang sahod dito, hindi ka talaga magsisisi talaga. Yung hirap mo nung una, worth it talaga as in. Kasi yun nga, yung dahil nga sa trabaho ko, nakabili ako ng bahay sa Pilipinas. Kasi ang palitan, di ba? Ang laki ng palitan, dati 70 maliit na. lang ang palitan, dati 50 mga plus. 50 plus. Yeah. Oo, pero talaga ako, nakatulong ako sa mama ko, na patayuan ko ng bahay sa Pilipinas. And then, syempre may kunting tulong sa asawa, pero as I said, hindi talaga lahat iasa. Pero yung asawa mo, ano siyang klaseng asawa? Pag halimbawa kasi may sariling kang income, sabi mo independent ka financially, hindi siya nagtatanong? No. Before, talaga yan, yung asawa ko talaga kagandahan lang kasi kami wala kaming anak. Okay. Ang usapan talaga namin, kung hindi ako magtrabaho, bibigyan niya ako ng allowance. Pero sabi ko naman sa kanya, as long as may trabaho ako, kahit siya na lahat sa bahay, kasi siya naman lahat sa bills namin, sa pagkain, wala talaga akong binabayaran dito kahit sa mga health insurance. Yung pera ko, kita ko, akin lang talaga. Okay. Wala talaga akong binabayaran. Yun lang talaga kagandahan. Hindi rin siya nagtatanong. Wala. Tapos kung mag-holiday kami, siya lahat nagbabayad. Ang ko lang talaga is, hindi na niya sagot yung obligasyon ko sa Pilipinas. Maganda. Yun talaga, dapat iklaro talaga yun before kayo makapagpangasawa ng foreigner na kung may obligasyon kayo sa Pilipinas o hindi kasi tayo kasi parang culture kasi natin na obligasyon natin yung nasa Pilipinas. Ang sa mga foreigner kasi hindi nila lahat yung naintindihan. Diba kasi dito, pero ako pinaintindi ko sa kanya na may responsibilidad ako sa Pilipinas pero hindi mo responsibilidad. Ay magtrabaho ko dito, kung ano yung kinikita ko, magpadala ko sa kanila. Maganda sabi mo kasi klinaro mo kasi meron yung iba gusto mag-asawa para alam mo na yung ibang mentality ng mga umahon sa kahirapan. Ako swerte lang talaga. Mayroon talagang mga foreigner na mayaman talaga na may pera pero hindi lahat. Ako naman kailangan ko talaga magtrabaho ko kahit kung for example may pera man yung asawa ko, basta ang mentality ko talaga hindi talaga niya responsibilidad, obligasyon ang pamilya ko sa Pilipinas. Choice ko yon. So kailangan maghanap ako ng pera pang talaga padala kasi buwan-buwan talaga ako nagpadala doon as in
buwan-buwan. From mga pamangkin ko, ako lahat nagpaaral, lahat. Ang ganda, Sa at least. pinsan ko rin ako. Magandang investment yan kasi kumbaga yung hirap mo rito, makikita mo in the future, makatapos sila, makatulong ulit sa Oo. pamilya nila. At saka makaipon ka talaga dito basta masipag ka. Kasi kung ano ka lang, mga Pilipina dito, matulungin naman sila, magsabi sila, uy, kung gusto mo maglinis, may ako dito, may gusto magpapalinis ng bahay, ganyan. Or gusto mo magtrabaho sa McDonald's, hindi mo naman kailangan ng high German masyado sa McDonald's na talagang B1 or B2, pwede ka naman dyan kahit sa kitchen ka lang. Or yung sa mga hotel, maglinis-linis ka or mga bahay-bahay. As in, talaga. Okay, basta masipag. Oo, tapos kung may opportunity ka na mag-aral, magkuha ka ng Swiss citizenship dito, mas maganda. Para ka rin, kung gusto mo mag-vote dito sa mga sa... Ano ka na? Swiss passport? Oo, Swiss passport. Ayun. Ako lang din nag-apply ng Swiss passport ko. Walang ako lang. Sabi ng asawa ko, mag-apply ka ng Swiss passport. Hindi tumawag ako, sabi ko, mag-apply ako ng Swiss passport. Pinadala sa bahay ang mga documents. And hindi naman ako masyado nahirapan nung nag-apply ako ng Swiss passport kasi nga, may ako, matagal na akong mayroong TELC certification sa German. So, isa na kasi yun ngayon sa requirements. Kahit may asawa ka na Swiso, sabi nila na madali lang. Hindi kasi mag-exam ka pa rin yung mundlik na talagang tatanungin ka lahat-lahat. Ganon din yung sa akin. Ang madali lang is meron akong German certificate na TELC. Yun ang kinukuha ko. Oo, yun ang kukunin mo. Kailangan talaga manifestation talaga na yan talaga ang ka lang talaga dito, positive, wag nega. Tapos adapt mo lang yung culture. Number one is learn how to speak German. Pero dito, 'di ba, tayo mga Filipino dito, hindi na natin napapractice yung manghiram, mangutang. Kasi dito hindi usang utang, 'di ba? Ay, uso pa rin ang utang dito. Mayroon pa? Yung mga salando, yung mga mga online, tapos 30 days ang billing. Ano yung salando? Yung mga online na mag-shopping ka diyan. Dito kasi Switzerland, pag gusto mong bumili, online na. Tapos i-deliver sa babahay, padalhan ka na lang ng ng bill, tapos 30 days to pay. No, what I mean yung halimbawa sa Pilipino, pag nahirapan ka, hiram ka doon sa kaibigan mo ng pera. Dito wala, 'di ba? No, meron pa rin. Meron pa. Oo, nanghihiram ako sa kaibigan ko dito ng pera. Nakakahiram talaga ako nung time talaga na Filipino. Oo, Pilipino talaga. Nung time na medyo talaga ako kipit na meron din talaga mga babait na Pilipina dito na pwede mo matakbuhan basta lang Bayad ka. basta marunong ka rin magbayad. Hindi yung mangutang ka tapos sa takbuhan hindi ka man lang mag-update na huy o kung mangutang ka magbayad ka talaga. Kasi kung hindi ka na magbayad hindi ka na makautang ulit. Wala akong bad experience sa mga Pilipina, sobrang mababait talaga dito. Pagdating sa mga utang, kahit saan naman yung utang. Akala ko wala nang utangan dito. Sa bagay kasi exposed ka sa grupo ng mga Filipina. Hindi naman ako masyadong exposed, pero may mga kunting mga Pilipina Kaibigan. lang talaga ako na mga kaibigan na hindi naman kahit may sahod ka, may income ka, darating talaga sa point na Gipit. may Sabay-sabay. may problema ka or kahit wala kang problema or minsan may babayaran ka tapos may mag-offer sa'yo, mabait na mga kaibigan mo na sige pwede mo itong gamitin tapos bayaran mo na lang later on, ganyan. Hindi man na mawala yung mga utang-utang. Ganyan. Bukod sa sa language dito, ano pang mga adjustment pagdating mo rito? Siyempre yung ugali, Okay. dapat mag-adjust ka. Ugali ng asawa mo, ugali mo. Kasi iba ang mga Swiso. They are like a very reserved people. Parang sila, di ba? Introvert? Mo, more on mga parang introvert. Napakaseryoso talaga. At saka dito, hindi sila masyadong nag-open about like money. Hindi mo talaga, kahit sa bahay or sa hindi sila Private masyado? Medyo private talaga sila, secretive. Tapos, dito din ang select sa trabaho. Kailangan hindi uso dito yung sa akin lang hindi uso dito yung discrimination. Okay. Dito is pantay sa observation ko lang. Totoo yun. Hindi ibig sabihin Pilipino ka, siya Swissa or Lahi. or Tamil ka or Indian ka. Pagdating sa trabaho talaga siya. Kung ano yung posisyon mo, equal talaga lahat. Ayan. Kadalasan nga dito nga may mga Pilipina nga sila nga ang big boss .
Oo, tapos dapat irerespeto talaga sila kasi sila ang ano, Yeah, nasa posisyon. nasa posisyon. May mga ano dito, mga Pilipina na matataas na mga posisyon sa trabaho, like mga manager na sila or sila yung mga tawag natin na mga highlighter rin sa mga nursing Managers, home, manager, yeah. or mga shift, mga high ano na posisyon Position, sa mga hospital, mga ganyan. Yung ano ba, pagkain, nag-adjust ka? Sa pagkain naman, hindi naman ako maano kasi sanay na kasi ako sa nagtira na kasi ako sa ibang bansa. So Okay. yung sa pagkain hindi na masyado, yung ano lang nakakamis, syempre yung mga nakakamis pa rin mga Pilipino food pero wala tayong magawa, nandito tayo eh. Kung ano yung pagkain na tinapay, hala kainin mo, lalo na yung asawa ko, kung ano yung pagkain dun sa bayon, talaga kainin mo. Nakakain na naman ako ng masarap na Pilipino pag pupunta ako dun sa kaibigan na Pilipina na ano talaga yun magluto. Anong mo, pwede mong maipayo sa mga Filipina kasi karamihan sa marami din sa ating mga kababayan ang gusto makarating dito. Sa tingin mo, ano yung pinaka-easy way? Ano yung dapat nilang malagpasan para makarating dito? Marami kasi alam naman natin ang Switzerland hindi talaga madaling pasukin, no? Ang either isa kang nurse tapos nag-hire ang isang hospital ng direct hiring na mga Filipino. So yan din ang isang option na makapunta ka dito. Yung ibang option naman is high skilled qualified Filipino ka, yung mataas yung pinag-aralan mo na trabaho sa Pilipinas, or like for example yung mga aviation na talagang demand na trabaho. I'm not sure kung demand pa siya ngayon ha. Yung talaga is makapasok ka dito. Kasi hirap talaga dito pasok, hindi kasi open ang Filipino community sa Pilipinas na job fair open dito sa Switzerland. Or another option is yun nga yung through marriage, yung may asawa ka na Swisso, so automatic makapunta ka dito. And syempre lingwahe, dapat talaga una matuto ka sa lingwahe, mag-adapt sa culture, respeto sa patakaran ng Switzerland. Hindi yung ugali natin sa Pilipinas na tawag nito yung Sumusunod sa batas. Kayong hindi tayo sumusunod sa batas. Sorry, minsan kasi meron talagang ganyan. Dapat i-follow natin. Lalo na yung pag nagda-drive ka ng sasakyan dito, i-follow mo yung yung Traffic rules. Tapos yung mga dito, yung living ng mga like Sunday, bawal dito ang maingay, bawal dito lalo na pag apartment ka, holiday, holidays, hindi pwede magingay. Hindi ka pwedeng magingay. And then matutong makibagay at makisama din sa mga kapwa, mga Swissa Pilipino. Anong impression mo sa Switzerland? Ay sobrang napakaganda. Heaven, grabe. Wala ka nang mahanap. Malinis, healthcare talaga dito is number 1, the best. You pay the money, tax, pero worth it talaga. Lahat ng pera ever since na nilabas mo is you benefited for it. Yung mga tingnan mo naman yung mga mga tram natin dito. As in all government, hindi yan private. Hindi kagaya sa Pilipinas na halos lahat binibenta na sa sa private sector. Dito pag-ari pa yan ng gobyerno, yung mga transportation, grabe. Yung kuryente dito mas mura pa kumpara sa Pilipinas. Yung kuryente dito magbayad ka every 3 months siguro 200 to 300 90 nga lang sa amin. Tingnan mo dito sa Pilipinas yung kuryente mo sa isang buwan 15,000 na. Dito as in grabe, sobrang ganda. Kasama na Lahat yung dito. TV, radio. Ang challenge lang naman dito is yung winter. Kasi sobrang lamig pag winter, lalo na pag nag-work ka ng ng madaling araw. Tama. Yun lang talaga, pero kung pagkain naman yung sabi mo Asian, maraming Asian food dito, pwede kang kumain. Pwede kang magluto, lahat dito pwede mo mabili sa Asian store. Maraming kompleto kami lahat. Hindi man gaano kabongga yung mga super malls namin dito kagaya sa Pilipinas, pero lahat meron tayo dito, walang Ayan. Oo. Hindi ka pa mahirapan pag mamili ka kasi padalhan ka ng bill, hindi ka matakot kasi nga 'di ba 30 days to pay. At saka dito, halimbawa wala kang pambayad, uusapin mo sila, payag sila ng installment, walang tawag dito, walang interest. Oo, basta lang depende kasi yan sa kung ano yung kinuha mo, kung ano yung tawag nito yung kasunduan niyo. Tapos dito
lahat ng mga cellphone dito ang gaganda kasi may abonamin. Oho. Oo, at saka pagaan lang sa bulsa yung ano ba yung Install. pagbabayad. Yeah. Oo. Tsaka dito yung mga apartment dito, masasabi mo na maliit yung apartment niya pero Ang gara sa loob. oo, at saka ang rent niya dito is medyo mahal talaga ang rent. Mahal pero maganda naman. Hindi katulad sa atin na mahal ang babayaran mo pero dito ala condominium. 'Di ba? Ang ganda ng mga paupahan dito, mga apartments. Alam mo, swerte talaga lahat ng mga basta sabi ko, swerte talaga ako nakarating ako dito. Wala akong masabi. Sa pagkaswerte kasi sa Pilipinas wala ako dong oportunidad. Yung bang nagkatapos ka ng high school, pagkatapos mo ng high school, bago ka makakuha ng trabaho, hingan ka pa ng lahat ng mga klase-klaseng mga IDs. Kaya ka nga naghanap ng trabaho kasi Wala kang need ID. mo na, wala kang ID. Dito talaga as in grabe ang bilis. Walang diskriminasyon. Mag-aral ka ng like mga short courses, makakuha ka kaagad. Kung hindi ka mapili, kuha ka ng mag-caregiver ka. Oo. Stepping stone, kuha ka kaagad ng ano. Kung gusto mo mag-cleaning, mag-experience ng cleaning, may mga schooling dito paano mag-cleaning, kuha ka kaagad ng ano, marami siyang kumbaga, hindi yung kagaya sa Pilipinas na pahirapan. Mayroon kasi mga nagtatanong sa channel ko, sabi nila, karamihan ng tanong nila, yung mga gawaing bahay, di ba hindi naman uso dito yan? Yung naghahanap sila, pwede ba kami pumunta dyan, mamasukan, maging katulad ba sa Saudi, katulad sa ibang bansa, dito parang wala. Hindi kasi sila open. Ang priority kasi nila dito, inuuna nila yung mga iyo, yung halimbawa yung mga sa Spain siguro, Italy. Wala talagang open dito na mga cleaning domestic work. Walang domestic worker dito. Ang lang dito, mga Muslim nagki-cleaning yung mga locals. Yung mga locals na gustong mag part-time job or nag-work sa mga agency. Yan, tapos nag-cleaning ng mga bahay-bahay, mga ganyan. Tsaka magara dito mag-cleaning ka, magkano ang per hour? Yes. Nung ako nung 2013, nag-alaga ako ng bata. Alam mo ba kung kanong per hour ko? Magkano? Sundo lang ako sa bata. Tapos ihatid sa bahay nila mga 2 to 3 hours. Nung starting rate ko, wala akong German, walang English lang. Ang starting ko is 25 francs. Diba? Ang per hour ko. Hanggang sa naging 30 ako. Ganda nun kasi Oo. ang 20 francs may na sa atin yan. Nag-apply ako Libo. halimbawa, nag-apply ako today, after 2 days, may trabaho na ako. Ang galing. Swerte mo rin sa trabaho Nag-apply lang ako noon online agency. Yun talaga. Tapos ang gustong-gusto nila yung Pilipina mag-alaga ng mga bata. Yes, kasi tayo kasi hindi lang talaga trabaho kundi mahal din natin yung inaalagaan. Oo, at saka at dito hindi yung sinasabi na babysitting ka, trabaho maghugas ng plato, maglaba, maglinis, hindi kung ano yung trabaho Babysitting. bata lang talaga. Ang ganda. Pero nagustuhan ako ng ko dati nung employer ko dati kasi nga nagbata lang yung sinasahod nila sa akin pero nililinis ko yung konti yung bahay nila. Tapos yung washing machine nila pinaandar ko na. So may dagdag na. Wala, hindi rin ako naging Kasi volunteer mo lang. Kasi lang naman yun, mag-vacuum ka lang naman konti tapos parang ko na yun, parang kagustuhan ko yun, hindi yung kasama sa trabaho ko. Ako na yung nag-decide noon. Tapos hanggang nakahanap na naman ako ng ibang additional na caregiver, na bata na alagaan, another hour. So, imaginin mo sa isang buwan, kikita ka ng mga 1,800 sa pag-alaga ng mga bata, nag-aral ka pa. Malaki na yun, uy. 60,000 na yan, 70,000 Kung sino magbibigay sa'yo ng ganong kalaking pira, nag-part-time lang yun, ha? Tapos wala pa akong binabayaran na pensyon. Kasi nga under siya sa eskwela ng pensyon. So binabayaran ko lang is ahapaw, pensyon na ahapaw, pero hindi ako nagbayad ng third pillar. Pensyon kasi wala akong binayaran. Okay. Kumbaga yung second pension ba, wala akong binayaran kasi hindi pa ako mabot doon sa Okay. Tapos pa ako nasa mga maliliit lang. Basta yun lang, magsikap lang talaga. Meron ka bang babatiin sa atin? Binabati ko yung yung mga kababayan natin, yung mga Pilipino, huwag kayong mawalan ng pag-asa, baka
next time kayo na ang nandito, Kayo lang interview oo, ko. kayo na ang makapunta ng Switzerland, makahanap ng ano, sabi nila maswerte daw makapag-asawa ng apam. Totoo talaga, depende sa apam. Hindi naman ano, binabati ko lang lahat ng mga Pilipino, yung pamilya ko doon sa Pilipinas. Okay. Punta na kayo dito pag gusto nyo. Yung mga nurse, ang balita ko may ano, may open daw ng mga nurses dito sa Switzerland. Mhm. Like sa Brotherhood Hospital, may mga Pilipina nagpunta, direct hiring sa Pilipinas. At saka mayroon tayong isang agency rito, Filipina. Nag-meet up na kami na mayroon siyang agency rito pero European. Nasa European resident na yung mga tao. Kasi kung galing Pinas, medyo... No, meron galing talaga Pinas. Okay. Nabalitaan ko recently lang si tawag nito from Brotherhood Hospital sila. Mhm. Batch sila galing sa Pilipinas ng mga nurses pero nag-aral sila doon sa Pilipinas. Aha. I don't know, may agency ata, nakausap ko kasi yun si Ate Bernadette. Mhm. Ay, minsan, kunin natin ng number para ma-interview natin. Kasi para... ano, yung anak niya nagtrabaho kasi nagtrabaho kasi yun sa Brotherhood Hospital. Natanong ko siya one time. And then may natanong din ako na nurse doon sa ay doktor pala, yung doktor sa Brotherhood Hospital. Sabi niya, mayroon daw yung batch na mga Pilipino galing daw sa Pilipinas nagtrabaho sa kanila. Hindi ba exchange program? Hindi ko rin alam, hindi ko rin yun na Alamin masyado natin yan. natanong. Oo, sige. Pero ibang ko lang kasi yan sila hindi yan yung regular na talagang ano ba. Okay. Baka wala na sila, baka ngayon lang or O baka exchange nga. Okay, maraming salamat sa time mo Okay, biglaan lang po kami nagkita Biglaan na dito. to, wala to sa plano, kaya walang rehearsal. Salamat. Ciao, ciao. Seryosong usapan.